Sa nakaraang video, biglang sumingit si Ban at mariing sinabi, tigilan mo na ang paikot-ikot mong pagsasalita. Sabihin mo ng direkta, sino yung lalaki, at sino ka ba talaga? Isang malamig na tinig ang tumugon, kami ang Exodus. Mga kalaban nyo. Nagulat si Ban Yuan sa narinig at lalo pang nalito sa misteryosong pamamaalam. Nang tuluyang nawala ang enerhiya, nakahinga ng maluwag si Russell, pero si Ban Yuan ay nakangiwi pa rin sa inis habang iniisip ang mga constellation. Hindi niya maintindihan kung bakit wala ni isa sa kanila ang umaakto ng normal. Kahit ganun, tumutok si Russell sa pinakamahalagang detalye, ang pangalan ng organisasyon na binanggit, Exodus. Hinding-hindi niya ito makakalimutan. Alam ni Light ang tungkol sa grupong iyon. Ang Exodus ang pinakakilalang grupo ng mga pirata sa lahat ng dimensions, paliwanag niya. Malamang isa sa kanila ang constellation na yun. Naalala ni Ban Yuan na nabanggit na ni Professor Yamina ang tungkol sa mga pirata ng Exodus noon pa. Pero si Light ay litong-lito. Bakit tayo ang tina-target nila? Tanong niya, para kay Dako, interesting ang pangyayari. Makakasalubong rin natin sila habang paakyat sa tower. Sa totoo lang, mas mabuting ngayon pa lang naranasan natin to, sagot niya. Napilitang umayon si Ban Yuan, na ikinainis ni Light. Kayo talagang dalawa, parang sobrang nagkakaintindihan. Pero may napansin si Light parang may mali sa sinabi ng constellation. Yung tungkol sa tower na, iba ang traitor, sa kanila. Sa puntong ito, parang kinumpirma na ang hinala nila. Teka, may nararamdaman ba kayo? Tanong ni Light, halatang kabado. Sakto namang tumunog ang notification para kina Russell, Light, at Dako. Nagtipon silang tatlo para tingnan ang nakuha nilang mensahe, at naiwan si Ban Yuan, na agad kinabahan. Oy, nakatanggap ba kayo ng message mula sa director? Tanong niya, umiling si Dako. Hindi naman, pero ito dapat, para rin sa'yo. Napatulala si Ban. Ang tatlo, nag-level up, pero siya, hindi. Para kay Dako, iyon ang unang beses na tumaas ang level niya mula nang pumasok sila sa tower. Reward siguro to dahil nilabanan natin ang constellation, hula niya. Frustrated si Light. Kung tama ang hinala ni Dako, nakakainis talaga. Samantala, tuwang-tuwa si Russell habang tinitingnan ang stats niya. Habang pinagmamasdan ni Ban Yuan ang tatlo, pakiramdam niya ay naiiwan siya. Noon lang din niya napansin, ito ang unang beses na gumamit ng status window ang tatlo. At kaya pala hindi sila level up dati ay dahil mataas na agad ang average stats nila. Bumalik ang atensyon ni Ban Yuan sa sarili. Teka, baka ini-ignore ako ng tower. Upang makasiguro, inactivate niya ang all-seeing eye. Doon niya nakita na nagkamali siya. Sa gitna ng crater na iniwan ng pagsabog, may umiikot na concept na nakatago sa usok at alikabok. Isang kakaibang concept ang lumulutang sa mismong lugar kung saan naglaho ang kalaban. Nilapitan ito ni Ban Yuan, umaasang ito ang reward niya. Pagkadampi pa lang niya sa spiritual item, isang malakas na enerhiya ang kumalat. Mabilis na nagpakita ng mga salita sa braso niya, nagta-transfer ng napakaraming stats. Nagulat si Ban, nakakuha siya ng 79 na life points. Grabe, may ilang concepts din na ngayon lang niya nakita. Ang una, myriad form, isang concept na hindi karaniwang applicable sa tao. Ang ikalawa, stigmata, isang bakas ng dalisay na liwanag mula sa bituin, kahit na nawasak na ang lahat ng nilalang. Hinala ni Ban, ang una ay may kinalaman sa high-level transformation, habang ang pangalawa ay konektado sa mga constellation. Habang iniisip ni Ban kung paano gagamitin ang concepts na ito, biglang lumitaw si Eve, humihis sa harap niya. Teka, gusto mo ba yung myriad form? Tanong ni Ban. Tumanggaw-tango ang maliit na ahas, halatang excited. Napabuntong hininga si Ban. Okay na, hindi ko naman talaga ito gagamitin, sabi niya. Go on, kainin mo. Agad kinain ni Eve ang concept ng myriad form, at halos agad-agad, may enerhiyang kumalat sa katawan niya. Napasigaw si Ban sa gulat kaya agad siyang nilapitan ng mga kasama. Ano nangyari? Tanong ni Russell. Nanginginig si Ban habang sinasagot, si Eve, nag-transform siya, naging itlog. Hawak-hawak ni Ban ang isang itlog na may digital na itsura. Isang notification ang lumabas, na master ng object ang isang lower-tier concept. Origin mutation, kasalukuyang isinasagawa. Nag-aalala si Russell, ganito na ba dati? Tumanggo si Ban. Oo, pero dati, pag naging itlog siya, napipisa agad. Ngayon hindi. Ayon kay Light, baka ito na yung second evolution ni Eve.
Nakatawa si Dako, naka-cross arms. Aba, mukhang nag-evolve din ang batang yan. Hinawakan ni Russell ang itlog at naramdaman ang mainit na enerhiya mula rito. Si Ban, nanginginig na sa nerbiyos, nagsimulang mang-agat ng kuko. Anong gagawin ko? Wala na tayong pangkalma kay Russell kapag emergency. Nang marinig ni Light ang biro ni Ban, agad siyang nag-alala. Pero dahil resting area ang susunod na floor, medyo nakahinga silang lahat. Saktong binanggit nila ang tungkol sa next floor nang biglang nag-shift ang lugar. Ilang segundo lang, nasa isang garden-like area na sila, sa ilalim ng isang dome. Sa gitna ng lugar ay may magandang fountain, at may mga stone stairs papunta sa mas matataas na gardens. Ito ang ika-10 floor, na dati lang nilang naririnig sa mga kwento. Sinasabing minsan, walang pagkain o inumin dito kung malas ka. Pero ngayon, ibang-iba ang eksenang tumambad sa kanila. Tahimik at maganda ang paligid, para bang isang paraiso. Napakomento si Ban Yuan, sa totoo lang, mukhang sinuwerte tayo. Lumapit si Light sa ilang puno at nagsimulang mamitis ng mga prutas na tinatawag na Eden Fruits. Mga prutas na kayang mag-restore ng pagod at magpalakas ng potential ng isang tao. Ayon sa kanya, dapat talaga itong kainin sa mga rest zones. Sumunod si Ban Yuan sa payo at kumain din ng isa. Pagkakagat pa lang niya, nagulat siya sa tamis at citrus na lasa nito. Sa tabi niya, si Dako ay kumain din, at para bang natunaw ito sa sarap. Hindi napigilan ni Ban Yuan na purihin ito. Ang sarap, wala pa akong natikmang ganito kasarap. Sabay sabi ni Dako, ito na yata ang pinakamatamis na nakain ko. Ramdam ko agad yung boost sa energy ko. Sa isang bench, kalmadong kumakain si Russell ng ubas. Dahil sa epekto nito, parang mas lumino pa ang kulay ng buhok niya. Nagbiro si Dako, ubusin na ba natin lahat ng prutas dito bago tayo umalis? O kaya magbaon, pero pinigil sila ni Light, paalala niya, bawal yan. Nawawala rin ang mga prutas kapag iniwan na natin tong floor na to. Nina si Dako sa rules, habang si Ban Yuan naman ay nag-imbestiga kung may paraan ba para madala ang mga prutas. Bigla siyang nakatanggap ng notification. Kumain ka ng Eden Fruit at ng Unique Fruit, ang Fruit of Knowledge. Mula ngayon, kayang tukuyin ng All-Seeing Eye ang mga kasalanan. Napakunot noo si Ban. Tiningnan niya ang prutas sa kamay niya. So ito pala ang tinatawag na Fruit of Knowledge. Mukha itong fig, at kahit nakakuha siya ng bagong power, hindi pa rin niya moari kung ano talaga ang ibig sabihin ng distinguished scenes. Bigla siyang tinawag ni Russell, nakakita siya ng isang misteryosong kahon. Nagyakap ang braso ni Dako at agad na paliwanag, reward yan para sa mga achievements. Kahit nasa lower floors pa lang tayo, malamang may interesting sa loob niyan. Hindi rin naman kasi normal ang mga pinagdaanan natin. Naalala nila lahat ang mga nakalipas na araw, 2 beses silang nakalaban ng Constellation, ilang elite monsters, at mga trap zone. Sa dami ng pinagdaanan nila, ramdam ni Ban Yuan na parang sineksik lahat ng iyon para ibigay sa kanila ang reward na ito. Paglapit niya sa kahon, isang wooden chest na may golden details, napahanga siya. Wow! Ito na siguro yung sinasabing achievement reward. Dahil hindi pamilyar si Russell, ipinaliwanag ni Ban Yuan. Sa bawat rest zone, may treasure na reward para sa mga achievements. Pag wooden chest na may gold trim, nasa mataas na tier na yan para sa lower ranks. Naguluhan si Russell kung paano nirerango ang mga chest, kaya nagpatuloy si Ban. Base sa material, wood, copper, silver, at gold. Mas maganda ang material, mas maganda ang laman. Excited na si Light, buksan na natin, pero pinigilan siya ni Dako. Nagulat si Light, ha, bakit? Diretsa ang sagot ni Dako, si Ban Yuan ang magbukas. Mas lalo pang nalito si Light. Bakit naman? Feeling ko mamalasin tayo kung ikaw ang magbubukas, sagot ni Dako. Sumang-ayon agad si Russell. Natarante si Light. Bakit ako? Anong ginawa ko? Mabilis ang sagot ni Dako. Sadyang malas ka. Habang nag-aasara ng dalawa, binuksan na ni Ban Yuan ang chest, kasama si Russell na sumisilip sa loob. Pagkakita sa laman, halos sabay silang napalunok sa gulat. Nakilala agad ni Ban Yuan ang item, isang magic wand para sa isang magical girl. Ang laman ng chest ay isang maikling pink na staff, may bow at malaking heart-shaped gem. Hindi agad nakilala ni Light ang gamit, kaya akala niya ceremonial item lang ito. Parang walang silbi to, komento niya. Pinulot ni Russell ang wand. Ang curious ng design, sabi niya. Nararamdaman ang kakaibang aura,
Pinaghinalaan ni Dako na baka artifact ito. Mas pamilyar si Ban Yuan sa itsura, kaya humingi siya ng permiso kay Russell. Pwedeng pahiram? Tanong niya. Base sa disenyo, alam niyang galing ito sa mundo niya. Isa itong gamit ng mga magical girl. Pagka-check niya sa attributes ng item, nagulat siya, lahat ng concept nito ay konektado sa magic, at may 200 soul points. Nilapitan siya ni Dako. May naisip ka ba? Tumango si Ban Yuan. Parang training tool ito para sa mga beginners. May ego yung item, parang nagtuturo sa may hawak. Nagulat si Light. May item palang ganun. Bago pa lumala ang pagkagulat nila, biglang gumalaw ang wand na parang may sariling buhay. Kilala ni Ban Yuan ang item kaya agad siyang nakiusap, pwede bang sa akin na to? Bibilhin ko kung kailangan. Lahat ay agad pumayag. Ramdam nilang deserve ni Ban ang reward na yon. Nilagay niya sa inventory ang item at ngumiti. Nararamdaman kong malaki ang maitutulong ng batang ito sa akin. Matapos itago ang mga item, nagsimulang mamitis si Ban Yuan ng maraming prutas. Agad siyang pinigilan ni Light. Ban, sinabi ko na sayo, hindi na kailangan yan. Mawawala rin yan pag alis natin. Ngunit si Ban ay gumawa ng basket gamit ang mga prutas at iniabot ito kay Light. Naguluhan si Light. Para saan to? Di ba mawawala rin yan? Tama naman si Light, at inamin ito ni Ban. Pero habang inilalabas niya ang golden jelly, naisip niyang subukan na lang kahit wala siyang mawawala. Nag-stretch siya at nagsabing, sige, babayaran kita ngayon. Medyo nalito si Dako. Babayaran mo. Gamit pera. Umiling si Ban Yuan at kinuha ang isa pang basket. Iniabot niya ito kay Light. Hiniling niyang sumama ito sa kanya. Si Dako at Russell ay agad nakahalata kung ano ang binabalak ni Ban, lalo na't naalala nila ang ginawa nito ilang araw na ang nakaraan gamit ang jelly. Lumapit si Light na may halong gulat habang hawak ang mga prutas. Umupo si Ban Yuan sa sahig at nagsimulang magtanong, di ba nakakainis na isang prutas lang ang pwedeng kainin? At bigla itong nawawala kapag dinala sa labas. Pero paano kung ihalo ito sa ibang item? Ano kayang mangyayari pag kinensumo? Iniunat niya ang kamay at sinimulan ang paghiwalay ng concept mula sa Eden Fruits. Kumikinang ito sa gintong liwanag habang unti-unting lumilipat ang concepts papunta sa jelly. Sige, kung wala pang sumubok nito noon, tayo na ang mauna. Isang malakas na magic circle ang lumitaw sa paligid ng garapon ng jelly, nagsimula ang transcendental fusion ng Eden Fruit at ng basic elixir. Sa gitna ng liwanag, nanlaki ang mata ni Light at Russell. Sa isang iglap, ang jelly jar ay naging 30-point elixir of life, na parang mas gininto ang honey ang itsura. Kaya na nitong i-restore at palakasin ang health at magic ng sinumang gagamit. Nagbukas ito ng napakaraming bagong posibilidad. Pwede itong gamitin long-term para mas malakas ang epekto, pero kapag inabuso, pwedeng mag-trigger ng divine punishment. Nagulat si Light sa ginawa ni Ban, at kahit si Dako ay napatulala. Habang hawak ang bagong elixir, ipinaliwanag ni Ban Yuan na hindi pa nila ito pwedeng tikman o gamitin dahil sa rules ng room. Kailangan muna nilang umalis para ma-check ang effect. Excited si Dako. Fair na. Okay lang sa lahat umalis diba? Sina Russell at Light, na nakapagpahinga na, ay agad pumayag. Dahil sabik na silang subukan ang elixir, lalo na si Dako, hindi na tumutol si Ban. Agad silang na-teleport sa 11th floor. Pagdating pa lang nila, agad lumapit si Dako. Ban, yung elixir. Chinek ni Ban Yuan ang inventory at nandoon pa ito. Success. Nandito pa rin. Biglang tumalon si Dako at niyakap si Ban ng mahigpit. Alam kong kaya mo yan, Ban. Napaurong si Ban at napakalmit ng lalamunan. Napansin ni Dako ang ginawa niya at napapula siya, ganun din si Ban. Bigla siyang itinapon ni Dako. Masyado kang malapit. Tinangkang ipagtanggol ni Light si Ban. Ikaw nga ang yamakap sa kanya. Pero agad siyang sinaway ni Dako. Tumahimik ka. Si Russell naman, nanlilisik ang mata sa selos habang pinipigil ang inis. Bumangon si Ban Yuan habang hinihimas ang ulo niya. Mas nagulat pa nga ako kesa sa inyo. Bigla na lang siyang nakarinig ng hisang sound. 3 shelled beast ang lumitaw, mga monsters ng 11th floor. Ang katawan at shell nila ay punong-puno ng lumot, at kasing dami nila ng mga spider sa tower. Agad tumakbo si Ban Yuan pabalik sa grupo. Guys, nandito na sila. Galit na umatake ang mga crab kay Ban. Pero bago pa man sila makalapit, 2 atake ang dumaan sa balikat niya at winasak ang mga halimaw. Galit na galit si Dako. Kanina pa ako inis kasi di ko pa rin makain yung elixir, pero salamat sa exercise, nabusog ulit ako.
Nagulat si Ban Yuan, handa na agad kumain ulit ang kakampi niya. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Dako. Laban tayo ng laban hanggang magutom tayo ulit. Napabuntong hininga si Ban. Kung alam lang niyang ganito ang ending, sana di na lang niya ginawa ang elixir. 10 oras ang lumipas. Nasa 14th floor na sila. Galit na sinuntok ni Dako ang pader. Ang hirap. Bakit di pa rin ako nagugutom? Kinakaladkad ni Dako ang buong grupo pataas habang lahat ay pagod na pagod. Si Ban ay napabuntong hininga. Akala ko tatagal lang ng ilang oras yung busog ko. Si Light ay kapareho rin ng nararamdaman. 3 floor na ang dinaanan natin para lang magutom. Tayo lang yata ang team na gumawa ng ganito. Pero hanggang ngayon, busog pa rin ako. Hindi na ako makalakad. Nakita ni Dako ang dalawa habang nagrereklamo. Nakaisip siya ng bagong ideya. Siguro pagdating natin ng 15th floor, doon na tayo magugutom. Halos maiyak na sina Ban at Light sa narinig. Nakiusap si Ban, "Come na please." Sabay sabi ni Light, "Dako, halos hating gabi na." Nagsuggest si Ban Yuan, "Itigil na natin dito. Kahit may stamina pa tayo, okay na siguro." Pagkarinig sa suhestyon, nagtanong si Dako kung bakit kailangan nilang huminto. Sa sagot ni Ban Yuan, itinuro niya ang isang direksyon. Si Russell ay galit na kinakamot ang pader. Matapos ang ilang oras ng walang tigil na laban, malapit na siyang mag-berserk. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.